Guys, ang lalaki ng harvest natin ngayon. Ayan guys, yung ating mga natitirang ube. At actually, yung mga na-harvest ko last time, hindi ko pa rin nalilinis. Kaya ang gagawin natin, isasabay na natin siyang linisin. Kaya i-harvest na rin natin tong ating ube. Dahil sa Friday guys, uulan ng yelo. So, baka mabulok lang yung ating ube, no? Kasi kapag ka nag-uulan na ganito, matubig guys, tapos biglang umulan ng yelo, ang mangyayari, magpo-froze yung lupa natin o magyeyelo. Madadamage yung ating mga ube. Kaya kinakailangan i-harvest na natin siya. Actually, sinabi ko naman from the beginning na hindi natin siya pwedeng patagalin, papakiramdaman muna natin yung weather kung tuloy-tuloy yung pag-araw. Pero nakita nga, para yan check ng lola nyo ng ating weather at nakita nga natin na sa Friday ay uulan ng yelo, which is not good. Kasi hanggang ilalim ng lupa guys nagyayelo. Kaya kung makita nyo pati yung dahon nila guys, kasi nagpo-4 na lang sa gabi, minsan 3. Ibig sabihin ay malapit na sa minus yun. Kaya possible na mabulok na lang yung ating mga ube. So ang unang gagawin natin, katulad ng unang ginawa natin, tatanggalin muna natin itong ating mga tungkod. Ayan, para madali nating makat yung ating mga tangkay at madali natin silang malinis. Patid-patid kay lola mo. So ang ginagawa ko na muna guys, tinatanggal ko na muna yung mga pin natin. Ayan, yung tungkod. Yan, nakita nyo, sunog na yung mga dahon niya. Tapos bago natin yan tastasan guys, hinahanapan ko pa yan ng mga pula kasi may mga naiiwan pa dyan. And then this year, ang itatanim natin dito sa summer ay kamote naman. So ano lang, alternate lang. Kasi doon natin tinanim yung kamote last time, ngayon ay dito yung kamote. And then yung ube natin ay baka nagdadalo isipin lola nyo kung dito natin nilalagay yung ating mga ube, and then dito naman yung ating kasaba. So ito area na to para dun sa mga crops natin actually. Kasi ito naman ay talagang para na sa kalabasa. Kasi kung makikita nyo guys, anuhan ko na lang siya, yung tambahan ko na lang ng mga pinagtabasan natin ng mga dahon. So pag nabubulok yan, ay parang raised bed na siya ng, kumbaga, bed na siya mismo ng gapangan ng ating mga kalabasa. At mas malawak sila ditong gumapang. Dito kasi yung kamote natin malawak din na gapangan nila. Maghanap lang muna tayo ng ating pampunla, baka may mga natitira pa, so sayang yun pagka naisama natin na itapon. So dito guys, ang ginagawa ng lola nyo, no, tinatanggalan na muna natin siya ng mga tungkod kasi yan yung para mas madali natin maputol yung ating mga tangkay ng ube. And then pagkatanggal natin yan, ang sinusunod ko dyan ay yung mga pin, tinatastas ko na din habang ako ay umiikot na. And then saka ako puputulin na kagad yung mga tangkay. And then yung mga dahon na to ngayon, hindi ko na muna siya itatapon kasi yung pagha-harvestan natin ng ating mga ube ay meron nga nag-comment sa atin na nagagamit pa daw yun ulit na pampunla. So ang gagawin ko ngayon, yung pinagputulan natin ng ating mga tangkay na galing sa ube ay itatanim natin ulit. Pero dahil nga malamig ang panahon dito sa Japan, so ang gagawin natin siyang pantakip para naman hindi mamatay yung ating mga itatanim na mga pinagputulan. Ayan, natanggal na natin yung plastic. Tapos meron lang tayong mga palatandaan na iniwan natin na pinagputulan. Yan yung para malaman natin kung nasan yung ating mga kamote, yung ating mga ube. So dito tayo magi-start guys. Eto, minsan yung iba dito guys, nahuhukay ko na lang yung pag merong mga nalaglag na punla kung saan-saan dito sa mga pinagtaniman ko. Tapos tinatanim ko na lang din sila dito pag nakita ko para hindi masayang. Maganda rin ang lupa dito, kaya maganda guys yung ano ko dito, harvest ng mga kamote. Talaga nagkakalamang kasi ang lambot ng lupa. Ayan kung makikita nyo. Tingnan nyo guys, nag-i-start ng magkaroon ng black spot yung ating kamote. Yan yung pagsisimulan guys ng amag. No, kapag yan ay nag-yelo, nag-frozen yung ating lupa. Kaya nasubukan ko na sa mga nagsasabi na dapat 8 months pataas. Kasi guys, may taglamig kami dito sa Japan. So hindi namin na-perfect yung 1 year. Napakaswerte na namin na umabot kami ng 7 months talaga dito na mainit-init pa. At ito nga tinatry natin na umabot tayo ng hanggang January sana, kaso uulan ng yelo sa Friday. So hindi tayo makakapag pahaba ng harvest guys. Kailangan ma-harvest na natin sila bago pa sila mababad sa yelo. Kahit na naka-plastic yan guys, mababas at magpo-frozen at magpo-frozen ng lupa nila kasi
ulan. After umulan guys, yung tubig na yon ay magiging yelo naman. Kahit pa paano may laman dito guys, kasi ito yung unang batch na tinanim ko. Kaysa dun sa unang mga na-harvest natin, makikita nyo maliliit. Oh. So kahit pa paano guys, mayroon siyang laman. Ayan, ako nag-i-start na silang guys, mag-block. Ayan, nakikita nyo, nagkakaroon na silang dark spot. So, halagyan muna natin dyan. And then, next natin itong isa. Ito mukhang maliit lang. Makikita nyo naman guys sa tukod, sa ano palang tangkay nila, kapag payat, ay walang laman. Napakaganda na pagkakabukal ni Papa dito guys. Ang lambot ng lupa. Ito nagkalaman. Sa Ate Aska kasi may bike to guys. Ang lalim ng lupa. Ayan, buti to medyo lumaki-laki yung harvest natin dito guys. Ayan. Pero maliliit pa to eh. Kumpara dun sa mga na-harvest ko dati. Siguro masyadong gamit na gamit yung lupa, no? Grabe yung lamig guys. Parang uulan talaga ng yelo yung lamig. Although maganda yung panahon. Pero ang lamig. Mga sulok talaga. Hindi talaga masyadong maganda ang result kapag ka masyadong tago sa araw. Ito parang maliit lang din. Nagkakaroon na siya guys ng ano, oh, nakikita nyo yan? Ang amag. Yan yung magi-start na mabulok yung ating ube. Buti na harvest na natin talaga siya. Oh, akala mo ang laki-laki. Akala mo, laki-laki. Mabigat yung lupa guys kasi basa. Tapos akala mo, laki-laki ng kamote. Oh. Diyan, ang lilit ng kamote natin talaga guys, grabe. Liliit, grabe. Alam nyo guys, gusto ko talaga yung tunog ng barko. Ewan ko bakit. Nare-relax ako pag nakakarinig ako ng tunog ng barko. Diyos ko, kala ko naman pagkalaki-laki. Tingnan nyo naman to. Oh. Alam nyo, tanda ko kasi dati. Ang sipag ko magdilig. Talagang guys, once a week nagdidilig ako.
Lalo na pag summer, sobrang tuyo ng lupa. Kaya kahit 6 months lang guys yung kamote ko, ang lalaman. Kasi ang sekreto ko doon, madilig ako. Ayan oh. Kasi hindi na sila masyadong naghahanap ng tubig. I think mas malalaki ang ubi natin dito kasi mas maganda ang circulate ng hangin. Tas, nandito yung sikat ng araw kasi makikita nyo guys, may mas mahaba ang sikat ng araw dito kasi meron dong puwang na nakakalusot yung araw hanggang dito. Kaya kung bakit mas magaganda ang kamote dito sa area na to. Ayan, bubunutin natin. Ito test. Kaya gusto ko na rin paputol yan eh. Ayan guys, so medyo mas malalaki siya kumpara dun sa mga nasa unahan. Dito palaki na ng palaki. Diba? Mas may laman dito eh. So, didistansya tayo. Titingnan natin kung totoo nga ba na medyo mas malaki siya, na mas lumaki. Para sa iba. Ayan. Oh, wow. Guys, pa-start na rin yung magkaroon siya ng amag. No? So, pa-start na yan na mabulok ang ibig sabihin pag may puti-puti na ganyan. At may amoy na nga siya na amoy ano yung earthy yung amoy niya. Lalim ng lupa dito, ganda. Ano, ang ganda ng pagkakabungkal ni Papa dito, malambot ang lupa guys. Mas malaki, mas mabigat. Ito pa lang siguro mga nasa ano na to guys, kulang kalahating kilo. Mabigat talaga. Ayan, na-miss ko yung ganito kalalaki guys. Tingnan nyo. Ito yung na-miss ko na harvest. Ganito yung mga harvest natin before. Mas malalaki pa dito guys. As in 1 kilo, isang harvest natin talaga. Ayan, ganito siya kalaki. Na-miss ko to. Ako napagod mag-harvest ngayon. Madaling mag-harvest guys. Grabe. Hindi man lang tayo pinahirapan. Ay, pucha, nabali natin. Ang ganda pa naman yan, laki. Ganda pa naman nun. Hanapin natin dulo niya. Ah. Ay. Ang laki pa naman niya guys. So, nabali natin. Ganda. Ayan. So, ito may pagkamalalim din to. Ayan. Oh. Malaki siya. Ano pala siya ganun? Madali lang siya. Madali lang siya punutin. Walang kahirap-hirap guys. Ang galaw ng ano oh. Ang lupa. At ang laki. Oh. 1 kilo din siya guys. Namiss ko to. Grabe. Namiss ko yung ganyang kalalaki. Through fields of green, our laughter fills the air.
Troubles just moments to share. The Wow. sun's warm embrace, a gentle love and care. In this sweet life, Ayan guys. Ang lalaki ng huli ng kuha natin. Oh. Diba? sweet life, oh so sweet. Every And guys, lahat na hukay na natin, no? Sinecheck ng lola nyo, baka mamaya may naiwan tayong area. Ayan. At, eto lahat yung na-harvest natin. This time, ang lalaki ng harvest natin. Tingnan nyo na nabakbak natin yung kalahati niya, napaala ko. At yun, na-miss ko yung harvest na ganito kalalaki dito sa ating farm. At itong farm, itong ano natin na to, harvest na to, ito yung mga nasa bungad kung saan ay nasisikatan talaga sila ng araw. So maybe pagka medyo umilit yung panahon, plano ko ipaputo talaga kay Papa yung pinakaibabaw ng mga puno dito para mas lumaki. Kasi itong area na to, medyo pinutol ni Papa yung nandito na puno. Kaya mas lumaki yung ating mga bunga kasi mas nasisikatan na sila ng araw. Yung area dito ay mahahaba na talaga yung puno, no? So kailangan na talaga nilang putulan. Kasi pag pinuputulan sila sa baba, ang tendency pataas ng sila ng pataas, mas paano yung lilim dito. So hindi na maarawan yung mga pananim natin. At nakakatawa. Problema ko, kung paano natin sila itatago. Oo. Kung kakayanin ba nila na guys na katulad ng kamote na itago sila ng 7 months hindi sila mabubulok. Kasi na-try ko na guys magtabi ng ube, ang dali nilang mabulok. Hindi katulad ng kamote na kahit na hanggang 9 months no, nakapagtabi tayo at na-try ko pa nga guys na umabot ako ng 1 year upay yung kamote natin. Pero ang ube iba sa kamote. Hindi sila na-preserve ng mas matagal. So ginagawa ko dito guys ay ini-steam and then saka natin sila ginigrated at frozen para anytime meron tayo nagagamit ng ube. Siguro guys, all in all ay nasa 15 kilos itong ating ano, medyo mabigat. Nasa 15 kilos yung ating mga harvest na ube this time. So ayan guys, uwi na ang lola nyo at naka 17 kilos din tayo at ang pinakamahirap na stage ay yung pagbabalat at pag-grated para ma-frozen natin siya.